Optimistiko si Trump sa usapang pangkapayapaan sa Iran sa Pakistan, bukas na pamumunuan ni Vice Vance. Ang bagong Ayatollah na nagbabanta sa Strait of Hormuz ay bagong yugto. Sabi ng panauhin, susubukan ng Iran na lokohin tayo sa masamang kasunduan, pero hindi ito papayagan ni Trump. Kasama natin ngayon ang analyst ng Fox News at presidente ng ISW, General Jack Keane. General, nasa yugto na tayo ng tigil putukan. Optimistiko ang presidente. Kayo, ano palagay ninyo? May impormasyon ng presidente na wala sa atin. Kaya may kutob siya na mas magandang negosyasong ito kaysa sa mga nauna at kaysa sa ginawa ng mga Iranian noong panahon ni Obama. Kaya dapat ay isang katotohanan ito. Hindi ako optimistiko dito dahil ganito talaga ang ginagawa ng mga Iranian. Ibig ko sabihin, eksperto sila sa pagpapalabo at pagpapaliban ng mga negosasyon. Lahat ang nakataya, pati mga pinahahalagahan nila. Lahat, mula sa nuklear hanggang sa mga ballistic missile, sa kanilang mga drone at sa pagsuporta sa mga kaalyadong grupo. Lahat ng kanilang ipinaglalaban, kailangan nilang isuko ng kusa. Mahirap maintindihan na gagawin nila yon. Ang malamang na gagawin nila ay magbigay ng konsesyon sa mga puntong makakahikayat sa atin. Iba yan. Handa silang makipagkasundo dito. Patatagalin pa nila ito ng ilang linggo. Bakit gusto pa nilang patagalin? Kasi ayaw nilang umatake ulit tayo. At habang mas matagal na mababa ang presyo ng langis, habang mas matagal na kaunti ang nararamdamang hirap sa ekonomiya, habang mas matagal na kaunti ang pampulitikang presyon, mas pinapahirap nito sa pananaw nila para sa gobyerno na bumalik at tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng lakas militar. Naniniwala kong iyon ang estratehiya nila at napakatuso nila rito. Sa totoo lang, mas magaling pa sila rito kaysa sa pakikipaglaban, sabi nga ng kasaysayan. At ang isa pang bagay, ano man ang maging kasunduan, Brian, sabihin nating may napagkasunduan tayo at pumirma sila. Pwede ba nating pagkatiwalaan ng mga taong ito mula ngayon? Hindi. Hindi talaga. Sa tingin ko, hindi. General, ano ang mga opsyon? Kailangan nating maging handa. Oo, dapat tayong maging handa. Alam kong kayang buksan at protektahan ng ating puwersa ang kipot para sa mga barkong dumadaan. Nag-aalala mga tao sa drone at missile pero halos walang gastos para pigilan sila. Hindi nila maintindihan ang tamang plano at detalye nito. Kayang tiyakin ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang kontroladong espasyo sa mga kipot. Maglagay ng ganap na pananggalang mula sa himpapawid at depensang panghimpapawid sa paligid. Tiyakin na anumang susubok pumasok ay matatalo. Diyos ko, pinoprotektahan natin ang ating mga barko laban sa mga pag-atake ng Iran sa loob ng ilang linggo na. Kaya natin to. Mas limitado ito. Tama. May baybayin nga silang pwedeng pagputukan, pero sa palagay mo ba hahayaan nating may lumapit? Magkakaroon tayo ng Apache helicopter para mas mahigpit ang pagbabantay. Alam na natin to. Wala lang yan. Maliit lang yan. Hindi naman ibig sabihin na walang hamon. Hindi ko sinasabing walang kasamang panganib. May panganib sa bawat operasyong militar. Pero posible ito. Talagang posible. General, malayong nakakatawid ang mga Chino at Iranian at sila pang nagdedesisyon sa mga barko ng India at Pakistan. Bakit hindi natin sila pinipigilan? Bakit hindi natin magawa yon? Pinapapayaan silang mamuno habang naniningil sa tao. Hindi dapat tiisin ang pangingikil ng kahit sino. Sa totoo lang, lagi kong iniisip na maaari pa rin nating piliin ang unang opsyon kapag isinara ang mga kipot, kumpara sa opsyon sa seguridad na mas maraming resources ang kailangan. Simple lang naman. Dumadaan ang mga barkong Iranian, kailangan lang silang i-quarantine sa Golpo ng Oman. At nung kinausap ko ang mga tao natin sa militar, hindi naman daw malaking bagay yon. Kaya naman nilang gawin yon. Ginawa rin nila yon sa baybayin ng Venezuela. Maraming barkong Chino ang umaasa sa langis mula sa Golpo ng Persia at mapapahamak sila kung gagawin natin yon. Tumawag ang presidente kay Xi at sinabi, tingnan mo, pinipilit kami ng Iran na kumilos. Hindi ko talaga gustong gawin to, pero kailangan kong buksan ang kipot. Ganyan ang realidad at may kabayaran ito para sa iyo. Gusto ko sanang tawagan mo ang mga Iranian at sabihing itigil na nila yan.
Hindi ko inihiling na tumigil sila sa pagkontra sa atin. Gusto ko lang itigil nila ang pagsasara ng kipot. Sa tingin ko, posibleng estratehiya ito. Kung magpatuloy ang mga problema natin sa kanila, dapat itong unahin bago tayo pumunta sa military option, gaya ng magpadaan ng mga konvoy na may seguridad sa kipot. Oo, 2 linggo itong matindi. Mahalaga ang weekend na ito. Si J.D. Vance ang namumuno, pero hindi nila mapapanatili ang kontrol sa kipot ng Hormuz na mas malaki kaysa sa Golpong Persiko. Salamat, General. Maaari ka na magsalita. Isang huling punto. Tingnan mo, hindi gagawa ng masamang kasunduan si Pangulong Trump. Kahit iniisip niyang may magandang kasunduan na darating, malalaman lang niya ito kapag nasa mesa na at klaro na ang proseso ng beripikasyon. Alam niyang sinungaling at mandaraya ang mga taong ito. Tingnan mo, walang ibang nakipagnegosasyon sa rehimeng ito nang higit pa kaysa sa Pangulong ito. Sa katunayan, ito lang ang Pangulo na seryosong inarap sila sa pamamagitan ng mga operasyong militar. Tama, alam niya ang hinaharap niya rito at kumpiyansa akong hindi siya ganoon. Baka magtapos tayo sa isang napakasamang kasunduan pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa natin hanggang ngayon. Kaya doon ako tumataya, sigurado. Hindi masamang kasunduan ito at baka mapilitan tayong bumalik sa operasyong militar para tuluyang tapusin ito. At sa aspetong iyon, pabor ako. Dahil sa ganitong paraan, hindi tayo nagbibigay ng salbabidang pinansyal sa rehimen. Sa anumang kasunduan, dapat alisin ang sanksyon at i-freeze ang bilyong halaga ng ari-arian. Hindi agad makakabawi ang rehimen, pero makakabangon sila dahil sa tulong pinansyal na ito. General, tama ang punto mo. Oo, lahat magmamasid. Hindi natin pwedeng pabayaan. Salamat, General Jack Keane. Optimistiko si Pangulong Trump sa kasunduan sa Iran, habang si pangalawang Pangulo Vance ay naghahanda ng negosasyon para sa kapayapaan sa Pakistan. Salamat. Pinapahirap ng kataas-taasang pinuno ng Iran ang proseso sa planong kontrolin ng Strait of Hormuz at maningil ng bayarin. Live mula Tel Aviv, narito si Trey Ines para sa detalye. Magandang umaga, Trey. Oo, mga kaibigan, magandang umaga. Sa gitna ng high-risk na negosasyon sa Islamabad ngayong weekend, sinabi ng intelihensya ng Israel sa Fox News na naniningil ang Iran ng bayad sa mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Ayon sa opisyal, ang lugar ay kontrolado ng Islamic Revolutionary Guard. Silang nagdedesisyon kung sino ang makakadaan, pero mas mahalaga kung sino ang hindi makakadaan. Sinabi sa akin na nagbabahagi ang intelihensya ng datos kung paano pinapalakas ng Iran ang kontrol sa kipot bago ang negosasyon. Sinabi ni Pangulong Trump sa Truth Social na ang Iran ay gumagawa ng masamang trabaho at hindi marangal sa pagpigil ng langis sa kipot ng Hormuz. Hindi raw ito ang aming kasunduan. Sa 8 barko na dumaan sa unang 48 oras ng tigil putukan, naglabas ng pahayag ang state media ng kataas-taasang pinulo ng Iran. Tiyak na pumapasok tayo sa bagong panahon sa pamamahala ng kipot ng Hormuz. Hindi namin hinahangad ang digmaan, ngunit hindi rin namin isusuko ang aming mga lehitimong karapatan sa anumang paraan. Dahil dito, turing naming isang lahat ng puwersa ng paglaban. Naghihintay ang rehiyon sa resulta ng usapan sa Pakistan, habang kinatalakay ng Iran at Partiwa ang magkaibang termino. Nagkomento rin kahapon ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Iraq tungkol sa negosasyon. Tinalakay namin ang susunod na proseso ng negosasyon sa Pakistan at sinusuportahan at hinihikayat ang prosesong ito. At umaasa kami na makakamit ng proseso ng negosasyon ng mga layunin nito na siyang kapayapaan at seguridad sa riyon. Hindi magkasundo kung papayagan pa ang Israel na atakihin ang Hezbollah, pangunahing kaalyado ng Iran sa Lebanon. Gabi noong yon, inatake ng Israeli ang mga posisyon ng paglulunsad sa Timog Lebanon at pagkatapos nagpakawala ng rocket ang Hezbollah na nagpaandar ng sirena sa Tel Aviv. Gusto kitang sabihan, walang tigil putukan sa Lebanon. Patuloy naming nilalabanan ng Hezbollah at hindi titigil hanggat di na ibabalik ang inyong seguridad. Ang aming malalaking tagumpay sa Iran at laban sa Axis of Evil ay nagdulot ng makasaysayang pagbabago sa katayuan ng Israel sa rehiyon. Sa susunod na linggo, magsisimula ang Israel at Lebanon ng pag-uusap para sa mapayapang relasyon at pagdidisarma ng Hezbollah. Ngunit iniulat ng intelihensya ng Israeli sa Fox News na ang Iran ay humihingi ng bayad para sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. Kinokontak namin ang mga kumpanya ng pagpapadala para kumpirmahin kung binabayaran ang mga halagang ito. Mga kasama! Trey, may napag-usapan ba ukol sa pabibigay ng armas sa mga tao ng Iran? Alam ko nag-work ito kay Reagan sa Nicaragua.
Isang linggo nang nakalipas, nakausap ko si Pangulong Trump tungkol dito at sinabi niyang sinubukan nilang bigyan ng armas sa mga nagpoprotesta sa Iran sa unang bahagi ng taong ito pero hindi ito naipamahagi. Ayon kay Pangulong Trump, sabi ng mga Kurdo, nakipag-ugnayan ako sa mga mapagkukunan sa rehiyon na nagkumpirma na ipinadala mga armas pero hindi ito napunta sa mga nagpoprotesta. Maraming opsyon ang presidente. Naghihintay sila ng resulta ng negosasyon sa Islamabad. Alam nilang walang kapangyarihang makipagtawaran ang mga Iranian sa mesa ng negosasyon. Nawasak ang revolusyonaryong Gordiya ng Iran sa Operasyong Furia Epica at winasak ang programang nuklear nito sa Operasyon Martilyo ng hating gabi. Ang mga linya ng produksyon ng ballistic missile at drone ay tinarget ng mga pag-atake ng Sibriwa at Israel nitong nakaraang 40 araw. Kaya kaunti lang ang mayaalok ng mga Iranian sa negosasyon at ayon sa mga autoridad, kailangan nilang aminin na natalo sila sa labanan at baguhin ang posisyon kung nais nila ng kasunduang may mabuting loob. Trey! Malamang na hindi aaminin ng Iran ang pagkatalo at hindi nila isusuko ang uranium o ang kipot. Napapaisip tuloy tayo, magpapatuloy ba ang negosasyon habang sinasabing may progreso gaya ng dati? Sa totoo lang ba ay nangyayari ito? O sa tingin mo may deadline siguro sa loob ng 2 linggo para ang mga usapang ito ay lumakas o tuluyang bumagsak? Magandang tanong. Sabi ni Pangulong Trump, ibang sinasabi ng mga Iranian sa media at sa mesa ng negosasyon para ipakitang may kapangyarihan pa rin sila sa bansa kahit winasak na ito ng mga pag-atake ng mga iseyawar. Sinusuri namin ang mga issue at malinaw sa publiko ang pagkakaiba ng posisyon ng mga Amerikano at Iranian. Sinabi ng Pangulo ngayong linggo na pinayagan ng Iran ang isang team na pumunta sa mga pasilidad kung saan may pinagyamang uranium, hukayin at alisin sa bansa ang lubang pinagyamang material matapos ang operasyong Midnight Hammer. Ngayong linggo, tiniyak ng pinuno ng nuklear ng Iran ang uranium. At nariyan ang kipot ng Hormuz kung saan iginiit ng Pamulo na dapat buksan ang daanang yon. Ngunit ang mga Iranian ay nagmamanobra, humaharang sa malayang paggaan at ayon sa ulat namin, naniningil pa ng bayad para sa mahalagang paglalakbay na ito. Sa huli, nariyan din ang suporta sa mga grupong tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis, pati na rin ang programa ng mga balistikong misil na nagbabanta sa mga kaalyado ni LBS Warimewa sa rehiyon. Kung walang mahahalagang konsesyon pagkatapos ng pagkatalong ito sa labanan, malamang nababalik ang rehiyon sa isang estado ng tunggalian. Ayos lang, galing na ulit mo, Trey. Kaya, dapat mo pahinayin ang lideratong pampulitika. At kahit na winasak na natin, kasama ang mga Israeli, ang karamihan ng estruktura miyon, marami pa rin ang buo. Dalawa lang ang papipilian, ikaw ang mag-aalis sa kanila o ang mga tao ang babangon at aalisin sila. Wala silang armas para gawin ito ngayon. Sa tingin ko, nung dinala mo si General at sinabi niyo nasa 5 yard ang linya tayo, kailangan mangyari ito hindi para sa pagpapalit ng rehimen dahil kung hindi, maantala lang ito ng mga 10 taon bago nila subukang ulitin ang lahat. Ayon kay General, eksperto ang mga Iranian sa pagpapaliban ng negosasyon at nakataya lahat ng mahalaga sa kanila. Gusto naming umatras sila.